good morning, and great day para po sa ating lahat. And welcome sa ating araw-araw na pagpapala sa ating Panginoon. So bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa pangunang panalangin na ito. Come on, let's pray together. Father, in the name of Jesus, we're grateful for today. Indeed, this is a precious gift from you, and we thank you for your overflowing love upon us, O God. Thank you for the favor that is surrounding us as with a shield. And Lord, we just bless you for everything, O God, Lord, that you have done for us, and you're about to do this day and onwards. Lord, we bless you, we thank you. In the name of Jesus, we pray. Amen! Amen! Praise the Lord! So, ang magandang maghapon po sa ating lahat at ang ating Panginoon naman, I'm sure, ay talagang nakalingon, nakatingin na po sa atin ngayon at talagang, He is also so excited to perform His good word para sa ating lahat na ngayon nag-aabang sa ating mga tatanggapin na salita ng Diyos sa araw na ito. Praise God. So ngayon po ay buwan ng pag-ibig, kaya yung mga pumapag-ibig dyan. Praise God. So ang ating pong tunay na hangarin ay, tayo po ay makapag-zero in sa source ng love, no? The author of love, the author of life Himself, of course, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu ng Diyos na sumasa ating lahat. Amen. So, ang ating buhay po ay, this is not just about the good and the bad, no? Ang ating buhay po is a mixture of all our experiences. Maaring sa araw-araw po nating na kinakaharap, no, ay mga mabubuti, magagandang bagay. Salamat sa Diyos. Pero meron din pong mga pagkakataon marahil o mga circumstances, sitwasyon sa atin na medyo alanganin or parang hindi maganda or parang medyo may pressure tayo. Pero alam nyo, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos po ay kasama natin. At ramdam po natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po ang title natin ngayon sa ating word for this day is, we are responding to the love of God. No? Na meron po tayong pagtugon sa inaalay o iniaalok o inihandog ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. So, hindi po basihan kung ano yung ating sitwasyon ngayon. Like, nasa mood po ba tayo para, magpasalamat sa Diyos? O, we woke up in the wrong side of the bed na, grouchy tayo ngayon. Huwag niyo akong kausapin. Lord, ayaw kitang kausap. So, hindi po doon nakabase yun eh. Ang pinakamahalaga po, ano man ang ating mga sitwasyon o pagkakataon, ay alam natin yung napakalalim na pagmamahal ng Diyos sa atin at kung papaano po tayo nagre-respond doon in spite and despite of our situations, yung ating pong mga kinakaharap sa araw-araw. Meron po ba kayong mga concerns sa araw na ito? Probably, pagdilat po ng inyong mga mata, wow, Lord, no, nagpasalamat tayo sa Panginoon. We said our prayers to the Lord. And, yung ating papuri sa Kanya, probably we even sing a song to the Lord. Nag-praise and worship pa tayo, ganyan. Pero maaaring pagising din natin ay sumagi agad sa ating mga isip yung problema natin kahapon o kaya man yung mga bagay na hindi pa natin nasolusyonan the other day or carry over pa ng last week. Ito po yung mga bagay na minsan nag-determine or nagde-define din kung paano tayo nagre-respond, no, sa pag-ibig ng Panginoon. No? Pero ang pag-ibig po ng Diyos, ano man ang pagkakataon, hindi po nagbago yan. The love of God is constant, very consistent, na pwede nating ma-rely every single day. Sabi po sa 1 John chapter 4, verse 10 in the New International Version, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So ito daw po yung pag-ibig. This is how the Bible defined love. Ito ang pag-ibig. Na hindi dahil sa, mahal natin ang Panginoon. But it's the other way around. Na mahal tayo ng ating Panginoon. In fact, sabi po sa Bible na while we were still sinners, Christ died for us. No? Inibig na tayo ng ating Panginoon kahit tayo ay hindi pa kumikilala sa Kanya, or malayo pa yung loob natin, or probably we really don't even know Him at all, no? Pero mahal na po tayo ng ating Panginoon. Wow, napaka unprecedented, napaka lalim at napaka
lawak ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, no? It's so unconditional. Hindi po ito nakabase sa requirement para mahalin niya tayo o mahalin niya rin ako. Kasi siguro po kung imi-merit tayo according to who we are, na kung paano tayo mamahalin ng Panginoon, baka merong hindi makapasa. Kasi, all of us are, may mga frailties tayo, may mga kulang tayo, may mga faults tayo, may mga kasalanan po, may mga hindi po tayo, may mga imperfections, may mga bagay na hindi natin magawa. Pero mabuti na lang po na, the Lord's love is, looking beyond that. Hindi po doon nakatingin o nakabase ang pag-ibig ng ating Panginoon. And that's why this is how we respond to Him. Sabi po sa 1 John chapter 4, verse 19 in the New King James Version, we love Him because He first loved us. Kaya naman mahal natin ang Panginoon kasi in spite and despite lahat ng mga pwedeng, pangit na ibato sa atin or we are at a disadvantage, the Lord loved us and as a way of responding to Him, we love Him back. No, na mahal natin ang ating Panginoon, kaya natin siyang mahalin. At karapat-dapat siyang mahalin kasi in the first place, our God is a perfect God. Wala naman siyang ginawang mali sa atin. Wala naman siyang intention o plano na hindi maganda para sa atin. Who wouldn't love, a person or a God na gano'n ang intention? Yung ibang mga tao na, nananakit pa marahil o kaya man ay may ginagawang masama sa atin, nakakayanan nating mahalin. What more po kaya ang Panginoon na ang ganda naman talaga ng kanyang intention at yung kanyang puso para sa atin. Hindi ba natin mamahalin ng Panginoon? Praise God. So, kagaya po ng kahit na anong relationship, yung pag-ibig din natin sa Panginoon is also tested and it has to be proven, Medyo nasusubok din po yung ating pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos nasubok na time and time again. At sabi po sa Bible, dahil sa pag-ibig ng Diyos, He is able to give unto us His only begotten Son as a sacrifice, as an atonement for our sin. Ganun daw po ang pag-ibig ng Diyos na kaya niyang hinandog yung kaisa-isa niyang anak para mahalin tayo, para tayo ay, matanggal dun sa ating sumpa o yung ating pathway of doom. That's how He loved us. So, in a way, tayo din, ay paano ba tayo nagre-respond sa pag-ibig ng Panginoon? Sabi nga ni Shakespeare, how do I love thee? Let me count the ways. No? So, paano ba natin pwedeng ibigin ang ating Panginoon? So, meron lang akong ilang mga words dito na, we can probably identify and more or less evaluate how much we are responding to the love of God. The first thing is, the in spite and the despite na mga condition natin. So, when you talk about, I love you in spite, I love you despite, this connotes sacrifice. Na mahal kita kahit na, ang sama ng ugali mo. Mahal kita kahit na, hindi mo ako mahal pabalik. Something like that, no? So, ang gandang paraan din ito ng pagpapakita natin ng ating pag-ibig. Lalo na kay Lord, hindi naman tayo ginawa ng masama. Pero, in any way, like for example, mahal natin ang Panginoon kahit minsan ay naiisip natin na hindi ba nasasagot yung prayer natin. O kaya man ay mahal natin ang Panginoon or we continue to love God kahit na feeling natin na-rebuke tayo ng Word of God. Di ba? Minsan kasi gusto natin parang all positive lang, Lord, ha? Pag mo kayo rebuke gusto ko lang puro blessing lang ang Word mo. Pero pagka, kinorek na ako, ayoko na kay Lord. Diba? So, ang ganda rin din, diba? Kahit na may mga ganitong pagkakataon na ang pag-ibig ng Panginoon will entail us to be corrected or to be disciplined, we love Him still. Praise God. So, ano pa? We love Him because, diba? Mahal kita dahil. Bakit natin mahal ang Panginoon? Yes, first and foremost, yung scripture natin, Lord, mahal kita kasi una mo kong minahal. Diba? We find reason of loving, no? Kung ang sa tao, pwede natin itong gawing parang condition, hindi ba? Na mamahalin mong isang tao dahil bakit mamamahalin? Dahil, no, anong dahilan? Anong pwedeng merit, no? O weight na magbabalik sa iyo ng pag-ibig ng taong yon.
So the same thing is true pag tinitingnan natin tong ganitong reasoning ng tao, mahal natin ang Diyos dahil ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang bugtong para sa atin. Dahil minahal tayong una ng Panginoon. Dahil tinubos tayo ng Diyos. Dahil siya ang ating tulong araw-araw. And so on and so forth. Amen. Dugtungan nyo na po yan sa napakaraming dahilan talaga dapat nating mahalin ang ating Panginoon. Meron pa, mahal natin ang Panginoon in as much as, okay? No, kumbaga parang mahal natin ang Panginoon katulad ng, o kaya man ay pagpapahalin tulad natin, kapantay ng, something like that. Diba, kunwari may nagmamahal ka, gusto mo kung paano mo siya minahal, dapat ganun mo din ako kamahal. Like, kung naglilingkod ako sa'yo, paglingkodin mo rin ako. Parang, give and take. It's kind of reciprocating the love. Praise God. So, this is how we think as man, di ba? Na pwede rin nating, ituring, no, sa ating pag-ibig sa ating Panginoon. Mahal natin ang Panginoon. Binigay niya yung buhay niya sa atin. Tama ba? Dapat lang na ibigay din natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Hindi dahil sa gusto ng Panginoon, mawala na tayo sa mundong ito, na i-offer din natin yung buhay natin, magpako din tayo sa krus. No, not that way. But kung hindi ibigay din natin yung ating buhay sa Diyos, ayon sa purpose niya, ayon sa gusto niyang mangyari sa atin bilang mga anak niya. That is how we reciprocate the love of God. This is how we respond to that love of the Lord that is given to us. And of course, mahal natin ang Panginoon. Although, yan, mahal natin kahit na, yan. Di ba pag nagmamahal tayo, sige, mahal kita kahit na ganyan ka sa akin, ganyan trato mo, mahal kita, di ba? Ganun din ang Panginoon. Bagamat walang negative na or ill feeling pagdating sa pag-ibig ng Diyos towards sa atin. But we can also say na mahal natin ang Panginoon kahit na nadidisiplina tayo. Yan. Kahit na may mga kinukorek sa atin, may mga bagay na kailangan nating isuko because we love Him kahit na mahal natin ang ating Panginoon. And besides, ang Lord naman, minahal tayo kahit na hindi nga tayo kaibig-ibig, hindi ba? This world has rejected us, pero ang Panginoon ay hindi tayo ni-reject. Kung hindi, the Lord draws us to Him. Praise the Lord. Alright? So napakarami pa po nating mga paraan na we can respond to the love of God. At alam nyo, isa lang naman ang punot dulo nito na ngayon at nalaman natin na mahal tayo ng ating Panginoon. It is just rational, logical, pwede. It is just na, yung parang instinctive na response natin sa Panginoon. It's just that ito talaga yung parang pwede nating ibalik sa ating Panginoon as a way of responding Him, na mahalin din natin siya pabalik. Tama. Alam nyo, sa ating pong mga anak ng Diyos at talagang nananampalataya sa ating Panginoon, hindi na nga po ito dapat pag-usapan Pero since Love Month ngayon, ang ganda rin na i-remind sa atin na sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin. And how much are we returning this love to Him is also a cause of, an evaluation para sa atin. Minsan kasi we get too familiar with the love of God na ang tendency natin is, we ignore it, or ang tendency natin ay isang tabi na lang or hindi na natin masyadong seryosohin. Anyways, mahal naman ako ng Lord. Yeah, mahal po tayo ng Panginoon, but we also have to be very, very careful in responding carefully to that precious love that the Lord has so given us. Amen. So, kung ano man po yung ating mga sitwasyon sa araw na ito, isipin po natin ang pag-ibig ng Panginoon na ibinigay niya na sa iyo. Yung tamang pag-respond po sana ang ating mabulay-bulay sa araw na ito. Na kung ikaw man nagagalit sa araw na ito, probably I don't know what's causing you to be irritated or to get mad over something, pero maalala mo na mahal ka ng Panginoon. And what must be your response, di ba? So, for example, ikaw naman ay may sitwasyon ngayon. Probably you're sick in your body, may sakit ka. Maalala mo sana na mahal ka ng Panginoon. And that how are you going to respond with that love given your condition? Wala kang pera ngayon. Probably nagsisikip ang iyong budgeting or nagkakapos ka.
I pray maalala mong mahal na mahal ka pa rin ng ating Panginoon. And for you to respond to that love, ano kaya ang pwede mong gawin? To honor Him, to give Him thanks, at huwag mong kalimutan na yung mga paraan na tinuro niya upang ikaw ay mag-breakthrough sa iyong mga finances, and so on and so forth. And I pray today na tayo ay patuloy na lumakad sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang baon natin sa ating mga buhay. Who can separate us from the love of God? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. So kahit na anong sitwasyon yan, walang makapaghihiwalay sa atin, and let it be an assurance and the confidence that we have daily that we are truly the beloved of God, mga anak tayo ng Diyos, at tayo ay Kanyang palaging tutulungan at tayo ay kakalingayin. So manalangin po tayo sa umagang ito. Join me again in this closing prayer. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, we thank you for this love. Lord, we thank you for sacrificing your Son for us. Lord, we thank you for the grace, for the mercy that you have dispensed to us, O God. Lord, that no matter how we're failing, no matter how we tried, Lord, in our ways, Lord, no matter how much, Lord, that we suffer in this life, Lord, salamat, Lord. Ang pag-ibig mo, it's overwhelming, O God. It's surrounding us with favors, with a shield. Lord, you're always giving us, oh God, Lord, the answer to our prayers, oh God, the grace that we needed, oh God, the strength for every day, oh God, and most especially, oh God, the favor of the Lord resting upon our heads. Lord, salamat po. Ibaon po namin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa aming araw-araw na buhay at tunay ngang pagpalain kami ng iyong mapagpalang salita sa pamamagitan ng banal na spirito na nananahan sa amin ngayon. So we thank you, we bless you. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. So God bless you, and I will see you soon. Bye!